Nagsimula akong lumakad palayo sa kanila at naramdaman ko naman ang pagsunod ni David sa akin at hindi ako makapaniwalang nagawa niyang iwanan ng mga babaeng yun. Samantalang hindi niya napapalampas sa mga babaeng pumupulupot sa kanya. Tapos ka nang makipaglandian? Bulong ko sa kanya na ikinatawa naman niya habang pasimple itong naglalakad sa may likuran ko. Silang lumalandi sa akin, pinsan. Wika naman niya sa mahinang boses din habang ang mga bodyguards namin ay pasimpleng sumusunod lamang sa amin. Bakit ang lungkot mo, pinsan? Huwag mong sabihin na affected ka pa rin sa sinabi niya tungkol sa kanila ng Kendra na yun, ha? Akala ko ba kinalimutan mo ng babaeng yun? Wika naman niya sa akin na ikinatawa ko ng pagak. Ako, malungkot? Wala na akong pakialam pa kay Kendra. Kahit magsama sila habang buhay ay wala naman akong pakialam na sa kanila. Tugon ko sa kanya sa mahinang boses pa rin dahil marami pa rin mga taong sumusunod sa amin, lalo ng mga babaeng kalandian kanina ng aking pinsan. Hindi na niya ako kinulit pa tungkol kay Kendra at nagtuloy na lamang kami sa isang butik upang tapusin na namin ang pamimili ng mga isusuot ko sa araw ng aking pagtatapos. Okay, if you say so. Tara na at nang makapamili na tayo ng mga susuotin natin para sa graduation mo. Wika niya na nagpahinto sa akin sa paglalakad at tuluyang ko na itong hinarap. Natin? Gagraduate ka din ba? Pangaasar kong ani sa kanya na ikinatawa niya at isang mahinang batok ang dumapo sa aking ulo. Alangan namang ikaw ang naka 2.5 million na suit tapos ako naka 50k lang. Kailangan ko ding paghandaan ng araw na yon. Alam mo namang napakaraming chicks na magaganda sa university na yon. At baka nakakalimutan mo na isa ako sa special guest sa araw na yon dahil isa akong Henderson. Natatawa niyang turan sa akin. Saka ko pa lamang naalala na pag-aari nga pala namin ng eskwelahang yon. Kaya tama siya. Isa siya sa special guest sa araw na yon. Ngunit sinong iba pang special guest na dadalo? Bigla akong nakaramdam ng pangamba. Kumabog ang aking dibdib at agad na napaharap kay David. Si tatay, darating siya? Anong tunay niyong plano, ha? Alam kong meron kaya magtapat ka sa akin, pinsan. Tanong ko sa kanya na nakatitig sa kanyang mga mata na animoy sa pamamagitan nito'y malalaman kong katotohanan. Hindi ko alam. Honestly, hindi ko talaga alam, pinsan. Ani niya na ikinabuntong hininga ko. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Batid kong may mga pinaplano sila sa araw mismo ng aking pagtatapos. At kailangan kong malaman kung ano ito. Sa totoo lang ay kinakabahan ako. Hindi ko pa man ganoon kakilala ng lubusan ng ugali ng aking ama. Ngunit batid kong hindi nila palalampasin ang araw ng aking pagtatapos na hindi nila ito masasaksihan. At batid ko ding hindi nila palalagpasin ang kalapastanganang ginawa sa akin ng mga estudyante ng universidad. Matapos naming mamili agad din kaming umuwi. At as usual, doon na naman niya gustong matulog sa barong-barong. Ngunit sa pagkakataong ito ay may makapal na kutsyon na nakapatong ngayon sa kanyang kawawang papag natutulugan at bagong electric fan. Wow naman, pinsan. Siguro naman makakatulog ka na maayos niyan, ha? Natatawa kong turan sa kanya matapos kong makita ang kutsyon at bagong electric fan sa kanyang silid. Tayo na, pinsan, dahil binilihan din kita ng kutsyon at electric fan para naman maging komportable tayo sa pagtulog. Mainit kapag walang electric fan. Wika niya sa akin na ikinatawa ko. Gustuhin ko man tanggihan ay wala na akong magagawa. Dahil sigurado naman ako na ang lahat ay nakaayos na sa dalawang silid ng munti naming tahanan. Ay, ang sarap lang sa pakiramdam. Wika niyang tuwang-tuwa na parang bata habang dahan-dahan itong nahiga sa kanyang higaan. Napailing na lamang ako at iniwan ko na siya sa kanyang silid. At tumungo naman ako sa aking silid. At tama nga siya, may bago din akong kutsyon at electric fan. Kaya napapailing na lamang ako sa mga ginagawa ng aking pinsan. Umupo ako sa gilid ng papag at napangiti ako nang maramdaman kong malambot na kutsyon. Tama nga ang aking pinsan. Iba pa rin kapag malambot ang tutulugan mo dahil magiging komportable at mahimbing ang tulog mo. This is it, pinsan? Wika sa akin ni David nang nakangiti at ramdam na ramdam kong kanyang kagalakan. Ngayon kasi ang araw ng aking graduation na magsisimula ng alas 11 ng umaga. Pinsan, kinakabahan ako. Parang pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari. Wika ko sa kanya habang nakahawak pa ako sa aking dibdib at dinadamang mabilis na pagtibok nito. Huwag kang mag-alala, pinsan. Everything will be alright. At ito na ang araw na mapapahiya ang lahat. Wika niya nang nakangisi.
na ikinakunot naman ng aking noo. Anong ibig mong sabihin na ikapapahiya ng lahat? May pinaplano ba kayo na hindi ko alam? Si tatay at nanay, pati si lolo at lola ba ay darating ngayong araw na to? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, pinsan. Wika ko dito na naguguluhan sa kanyang sinambit habang seryoso akong nakatitig sa kanyang mga mata. You'll find out soon enough. But for now, i-enjoy mo na lang ang iyong pagtatapos. Isa kang ang tunay na Henderson. Biruin mo, magmagna cum laude ka din. Ibang klase talaga ang utak ng mga Henderson. Ani niya pang muli na may ngisi sa kanyang labi at pagkatapos ay sumandal sa upuan at nagdekwatro pa ng upo na tila ba may iniisip na may magandang mangyayari mamaya. Kaya panay ang kanyang ngiti. Napailing na lamang ako sa kanyang tinuran. Ngunit sa isang banda ay napapaisip ako na baka may pinaplano ang aking ama sa araw na ito na hindi ko alam. Sabi nga ni David ay napanood nilang video na ipinadala ng isa sa aking bodyguard na nakasaksi kung paano ako maliitin at paglaruan ng mga estudyante ng universidad na pinapasukan ko. Kaya nga alam kong hindi ito basta-basta na lamang palalagpasin ng aking ama. Kung ano man ang kanyang binabalak ay wala akong kaalam-alam. At baka masurpresa na lamang ako sa kung ano man ang magaganap mamaya sa pagdiriwang ng aming pagtatapos. Ang gwapo natin ah! Nakangiting ani sa akin ng aking pinsan nang lumapit ito sa akin. Sinong mag-aakala na ang tinatawag nilang hampas lupa ay ang taong dapat nilang tinitingala? Ang taong masyadong makapangyarihan na kung gugustuhin lamang natanggalan ng yaman ng mga taong nang apis sa kanya, ay kayang-kaya niyang gawin ng walang kahirap-hirap. Ngayon nila matitikman ang lupit ng ating paghihigante. Dagdag niya pang turan sa akin, habang ako naman ay inaayos ko ang aking kurbata na kanina ko pa ginagawa ay hindi ko pa rin maayos-ayos. Kaya unti-unti na ako nakakaramdam ng pagkainis sa aking ginagawa. Akin na nga yan, kurbata lang hindi mo pa matutunan. Paano ka makakagawa ng bata niyan kung kurbata lang hindi ka marunong? Mapang-inis niyang turan sa akin, habang sinimulang inikot-ikot ang pagbubuhol ng kurbata. Gago, anong connect ng kurbata at paggawa ng bata ha? Naiinis ko namang wika sa kanya na ikinatawa niya ng malakas. Nalilito kasi ako dun sa nagturo sa akin nung nasa New York tayo. Ang hirap palang magkabit ng kurbata. Kaninang-kanina pa ako dito pero hindi ko pa rin maikabit ng maayos. Naiiling kong ani naman sa kanya. Dahil inis na ako sa kurbata lamang ay hindi ko man lamang maayos ng tama. Paano pa kaya kung sakaling negosyo ng hawak ko? Matututunan mo din yan. Kailangan mo matutunan dahil sa oras na makagraduate ka ay ikaw nang uupo bilang CEO ng Henderson International Corps. Sambit niya na ikinalaki ng aking mga mata. Anong pinagsasabi ng kumag na to? Bakit akong mamamahala ng Henderson International Corps? Wala naman akong kaalam-alam tungkol doon. What? Ano bang pinagsasabi mo dyan ha? Totoo ba yan? Bakit hindi ko alam? Saka ano naman ang alam ko sa pagpapatakbo ng kumpanya? Lalo na't ang Henderson International Corps. Gulat na gulat kong ani sa kanya. Wala naman kasi akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Bakit sa akin ibibigay ang pamamahala nun? Ganun ba talaga yun na pagkatapos graduate ay uupo na agad? Parang ang hirap naman palang maging isang mayaman. Dagdag ko pang ani sa aking pinsan na mas ikinatawa pa niya. Bilang isang tagapagmana ay kailangan mo nang hawakan ang pinakamalaking negosyo na pag-aari ng mga Henderson. Kapag natutunan mo na ang lahat ay unti-unti nang dadami ang hawak mong kumpanya. At huwag ka mag-alala dahil kaagapay mo ko. At ako mismong nakalaan na magtuturo sa'yo sa loob ng isang buwan. Sisiguraduhin ko sa'yo na sa loob lang ng isang buwan ay para ka ng professional sa larangan ng paghawak ng mga negosyo. At gusto ko ding makilala mo pang mga siraulo nating mga pinsan. Pag upo mo ay isa-isa ko silang ipapakilala sa'yo. Nakangiti niyang turan sa akin. Isang buwan lang? Isang buwan mo lang talaga akong tuturuan? Pinsan naman, ikaw na lang kaya ang humawak nun. Baka hindi ko kasi kayanin yun at mapahiya lang ako. Baka isang araw pa lang ay sumuko na ako. At mga pinsan, akala ko ikaw lang ang nag-iisa kong pinsan. Wika ako sa kanya na hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Baliw ka ba? Ako din ang may hawak ng pinakamalaking kumpanya ng aming pamilya. Huwag kang mag-alala at magtutulungan tayo hanggang kaya mo nang mag-isa. Matalino ka kaya alam kong kayang-kaya mo lang yan. At oo, marami tayong pinsan na puro barako at tarantado. Ani niya pang muli sa akin na ikinalaglag ng aking balikat habang malakas na tumatawa. Kayang-kaya mo yung pinsan.
Magtiwala ka lamang sa iyong kakayahan. Dagdag pa niyang ani sa akin kaya napatangu-tangu na lamang ako. Habang nag-uusap kami ng pinsan ko, ay may nauulinigan akong tila mga sasakyang dumarating at huminto mismo sa tapat ng aming bahay. Kaya agad akong napatayo at sinilip sa maliit na bintana kung sino ba ang aming panauhin. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang isang silver na Bugatti La Veturnois at red Bugatti Centuriachi sports car na minamaneho ng bodyguards namin. At agad din silang bumaba at tumayo lamang sa tabi ng pintuan nito na tila ba hinihintay lamang kami sa paglabas ng bahay. Nakita ko rin ang mga taong unti-unti nang dumarami at nag-uusyoso sa kanilang mga nasasaksihan. Sa di kalayuan naman ay sunod-sunod na black SUV ang nakaparada at nakatayo naman ang mga bodyguards sa tabi nito na tila ba mga black assassins sa kanilang mga postura. Napatingin ako kay David at isang ngisi ang ibinigay niya sa akin at muli itong nagsalita. The show is on! Welcome Russell Dace Henderson sa iyong trono. Wika niya habang tinatapik-tapik ako sa aking balikat. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ngayon pa lamang ay tila ba nahihinuha ko na kung ano ang mangyayari mamaya sa loob ng universidad. The silver one is yours and the red Bugatti Centuriachi is mine. Let's go pinsan and show them what you got and show them who you are. Nakangisi niyang wika sa akin. Kaya paglabas namin ng pintuan ay malalakas na pagsinghap ang aming naririnig mula sa mga kapitbahay ko na ngayon ay pinagkakaguluhan na kami. Si Russell ba yan? Bakit ganyan ang ayos niya? Si David Henderson yan, hindi ba? Ibig bang sabihin ay isang tunay na Henderson si Russell? Wika ni Aling Betty sa mga kapitbahay na nag-uusyosuhan din at hindi makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan. Sinabi ko na nga ba, hindi pangkaraniwang tao yang si Russell. Noon ko pa sinasabi sa inyo na kawangis niyang nag-iisang anak ng mga Henderson. Pero hindi kayo naniniwala sa akin. Ani naman ni Mang Tano sa kanila. Nakakamangha naman ang mga nakikita natin ngayon. Isipin niyo na may kasama pala tayo dito sa lugar natin na isang Henderson. Ani naman ang isa pang kapitbahay namin na nakatingin sa amin ng aking pinsan. Napatingin ako sa isang sulok. At kitang-kita kong malungkot na titig sa akin ni Berna, na tila ba natatakot na siyang lumapit sa akin. Isang ngiti ang ibinigay niya sa akin, sa bayuko ng kanyang ulo, kaya sa halip na dumiretso ako sa aking sasakyan, ay agad akong lumapit kay Berna, upang mawala ang takot niya sa akin. Hindi ako sanay na ganito siya sa akin. Mas nasanay ako na tinatarayan niya ako at tinataasan ng boses. Malalakas na bulungan ang lalong pumailan lang sa kapaligiran, nang lumapit ako kay Berna. Napakaswerte naman ni Berna. Isipin niyo mukhang magkakatuluyang payata sila ni Russell. Ang swerte ni Betty pag nagkataon. Buhay doon niya agad siya dahil sa kanyang anak. Sambit ni Aling Lucy na ikinailing ko na lamang ng aking ulo. Nakakainggit naman. Sana maging malapit din sa kanyang mga anak kong dalaga. Kung alam ko lang noon pa na tunay siyang Henderson ay baka ako na mismo gumawa ng paraan para mapalapit sa kanyang aking mga anak. Sambit naman ni Aling Mirna. Naku po, yung mga anak mo na akala mo hindi napakain ng isang taon dahil sa sobrang kapayatan. Naku Mirna, kahit ang apo ko ay hindi papatulan yung mga payatot mong anak. Patabain mo muna ang mga yan at huwag puro sugalang atupagin mo, yung mga anak mong asikasuhin mo. Turan naman ni Mang Tano kay Aling Mirna, kaya umugong ang malakas na tawanan. Pagkalapit ko kay Berna ay hinawakan ko ang kanyang baba upang tumingin sa akin mula sa kanyang pagkakayo ko. Hey, chin up. We're still friends naman, hindi ba? Natatakot ka ba sa akin, ha? Ako pa rin to, si Russ, na pwede mo pa rin sigaw-sigawan at kulit-kulitin, okay? Teka lang, at may ipapakilala ako sa'yo. Wika ko, tinawag ko ang aking pinsan, na ngayon ay naguguluhan, ngunit matamang nakatitig naman kay Berna. Playboy talaga tong mokong na to. Basta babae, hindi pala alampasin. Pinsan, halika dito. At ipapakilala ko sa iyo ang aking magandang kaibigan. Pero maging mabait ka sa kanya kung ayaw mong ipabugbog kita sa mga bodyguards natin. Tawag ko sa kanya at malalakas na bulungan ang muling umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Pinsan daw. Diyos ko, kung ganoon ay totoo nga na isa siyang tunay na Henderson. Panginoon ko, napakaswerte ni Berna. Narinig niyo naman siguro na tinawag niyang pinsan si David Henderson, hindi ba? Sambit muli ni Aling Lusing. Ha? Tama nga ako na isa siyang Henderson.
At mukhang siyang tagapagmana ng kayamanan ng mga Henderson. Malakas na ani ni Mang Tano sa kanila. Berna, I would like you to meet my cousin David Henderson. And David, this is Bernadette Alonso, a good friend of mine. Be nice to her kung ayaw mong gulpihin kita. Pagpapakilala ko sa kanila. At agad na kinuha ni David ang kamay ni Berna at hinalikan nito ang likod ng palad niya. Pleasure to meet you, beautiful young lady. Turan naman ni David kay Berna na ikinapula ng mukha niya na ikinatawa ko naman. Ngumiti lamang si Berna at nararamdaman ko na naiilang ito sa aking pinsan. Kaya naman iniharap ko itong muli sa akin at niyakap ko ito ng mahigpit dahil hindi ko alam kung kailan ako muling makakabalik pa sa lugar na ito. Magpapakabait ka. At kung kailangan mo ng tulong ay tawagan mo lamang ako at darating agad ako. Turan ko naman kay Berna na umiiyak ngayon sa aking dibdib. Baka kalimutan mo na ako, Russell. Umiiyak niyang ani sa akin. Hindi kita makakalimutan. Sa katandaan mo, pwede naman tayo mag-usap. Gagawa ko ng social media upang makapag-video chat din tayo, okay? Ani ko sa kanya. At pagkasabi ko ay agad na din kaming umalis ni David. Habang si Berna naman ay mas lalong umiyak ng malakas, habang papaalis na kami ng aking pinsan upang tumungo na sa university. Pagkarating namin ng universidad, ay sa entrance mismo kami nagparada ng sasakyan. Ang lahat ay nagkakagulo, ang lahat ay maingay at ang lahat ay naghihintay sa pagbubukas ng pintuan ng aming mga sasakyan. Hindi ako makahinga dahil sa lakas ng pagtibok ng aking puso. Nagdatingan din ang mga itim na SUV na sinasakyan ng aming mga bodyguards. At pagkatapos ay nagbabaan ng mga sakay nito at hinawi ang mga estudyanteng nag-uusyoso at naghihintay sa paglabas ng kung sino man ang nakalulan sa aming mga sasakyan. Pinalibutan ng aming mga bodyguards ang aming sasakyan at nakita kong paglabas ni David sa kanyang sasakyan. Malalakas na tilian mula sa mga kababaihan ang maririnig sa kanila na halos sambahin na yata si David kaya napapailing na lamang ako sa mga ito. Ang nagagawa nga naman ng pera sa mga tao. Napatingin naman ako kay David at natatawa na lamang ako habang pinagmamasdan ko ito na kinikindatan ng bawat babaeng matipuhan nito. Tumingin ako sa buong paligid at hindi ko makita si Kendra. Wala din ang grupo ni Francis, kaya kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Isang katok sa bintana ako ang nagpalingon sa akin at nakita ko si David na nakatayo sa labas ng pintuan ng aking sasakyan at hinihintay niya ang aking paglabas. Napatingin ako sa mga tao. May mga kumukuha ng larawan na sa tingin ko ay mga media. Ang mga tao naman sa paligid ay tila naghihintay sa kung sinong lalabas ng aking sasakyan. Huminga ako ng malalim. Siguro nga't ito ng oras upang malaman nila kung sinong nag-iisang anak ng may-ari ng universidad na ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng aking sasakyan. Gumilid si David at hinayaan niya akong makalabas ng aking sports car. Pagkalabas ko ng aking sasakyan, ay nag-angat agad ako ng aking muka. At malalakas na singhap ang maririnig mula sa estudyante nang makilala nila ako. Walang humpay na pakislapan ng mga flash ng kamera. Oh my God! Isa siyang tunay na Henderson? Mga malalakas na bulong-bulungan at halos karamihan sa kanila ay makikitaan mo na matinding takot sa kanilang mga muka. Tama yan. Matakot kayo. Dahil sisimulan ko ng aking paghihigante. Hinawi ng aming mga bodyguards ang kumpulan ng mga tao na nakaharang sa aming daraanan. At pagkatapos ay iginayan na nila kami sa loob ng building at hinarangan ng daanan papasok ng loob upang walang mga tao ang magsunuran sa amin. Napangisi ako nang makita kong ibang nangaalipustas sa akin na may matinding takot sa kanilang mga muka.